Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa ibinigay mong tagumpay para sa aming banal na gawain ngayong araw na linggo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid na nakadalo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga matagal na hindi nakadalo, na muli mong dinako sa iyong banal na gawain. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis mo sa aming pagpupuri ng joyful solemn, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa mga patotoo ng mga kapatiran, salamat sa mga awiting papuri, ng mga inawit ng mga awit, salamat sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon, nagiging kalakasan ng bawat sa amin, na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa kabila ng mahina, aming mga pisikal na katawan, ngunit sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po'y lumalakas, mahal na Panginoon. Sa mga kapatid na matapat na nagbibigay, salamat po, mahal na Panginoon, at patuloy mo na bubuksan ang mga dungawan ng langit upang matanggap nila masaganang biyaya, pagpaparang physical, material, financial, spiritual. Hallelujah. At ngayon po, mahal na Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Wala po akong magagawang aking mahal na Panginoon. Subos, tulungan mo po ako, gabayan mo po ako, bigyan mo ko ng karunungan sa pangangaral ng inyong mga salita ng buhay. Father, the Baptist Jesus, to the first, prayer, beloved Pastor Evangelist Willis Rad Almeda, your end-time prophet, beloved Mama, dear Son, Pastor Lina Umon Almeda, the prayer of a righteous man, availeth much, Father, there is Jesus. I need more power and anointing, O Lord God. Father, there is Jesus, please open the minds and understanding of beloved brethren, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Use me, Lord God, to deliver your gospel with love and power. I need more anointing, Father of Jesus. Bless us, O Lord God. Bless our beloved viewers, O Lord God. In the mighty name of Jesus, doubts and unbelief hindrances cast out in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Everybody say amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Purihin ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Hallelujah. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Amen. Sa tuwing tayo po may banal na gawain, lagi tayong dapat magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Hallelujah. And from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Hallelujah. Kaya pala ang salita ng mahal na Panginoon ay totoo. Amen. Hallelujah. Sabi nga, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Amen. Tayo na nagpapahalaga sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo yung nagsisikap na makadalo at maglingkod sa Diyos. Amen. Samantalang sa sanlibutan, grabe. Talagang magbula pa kahapon at ngayon, hallelujah, hindi natin talaga alam kung ano ang layunin ng bawat isa. Nandun sa mga pagrarally, grabe, talagang hindi mo maintindihan. Yung iba, nandun yun sa grupo ng PBBM. Nandun sa kabila yung grupo ng Duterte. Nandun yung sumisigaw sa flood control. Nandun yung mga sumisigaw na kung ano-anong sinisigaw. Grabe, magbula pa sa panahon ng Ferdinand Marcos Sr., nandun na yung mga nagrarally na yan. Hindi natatapos. Grabe. Ngayon nandito naman yung anak, Ferdinand Marcos Jr. Andyan na naman sila. Kaya nga talagang totoo ang salita ng Diyos eh. Kahit na sinong ilagay sa ating bansa,
yung mga ginagawa ng mabuting presidente, pag sa susunod na administrasyon, pangit. Terrible, kaya wala kang mapulot na eh. Grabe, talagang hindi na natin maintindihan. Hallelujah. Kaya yung mga dayuhan, imbis na papasok na naman sa ating bansa, yung mga investor, wala na naman. Magbaback out na naman. Imbis ng ating bansang Pilipinas, papunta na sana sa pag-asenso, sa paglago. Nako, nakita na naman nila itong talagang talamak na ginawa ng mga nandyan sa DPWH. Talagang grabe. Hindi na natin maintindihan kung ano. Tingnan nyo isang departamento pa lang yan nagkakagulo na. Paano pagdating sa ibang mga departamento, ano akala nila? Wala. Hindi na matatapos talaga yung graft and corruption. Terrible. Wala talaga. Kaya tayo na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, naapektuhan din tayo sa kabila ng ayaw natin makialam sa mga ganyan. Kasi pinagpipray natin Ipinagpipray natin na sana walang gulo. Sana maging maayos yung kanilang mga rally-rally na yan. Naku, talagang wala Kaya tayo, naapektuhan lahat. Bagamat tayo po ay spiritual, ayaw natin ng kaguluhan. Kaso nga hindi na talaga matatapos. Buti lang, salamat sa mahal na Panginoon, tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mas busy tayo sa gawain ng Diyos dahil nandito yung totoong pagpapala, nandito yung kaligtasan, nandito yung buhay na walang hanggan, pagbabago na ating mga buhay, kagaling ating makaramdaman, higit sa lahat, makakapiling natin ang Diyos sa langit sa buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Kaya yung mga nagrarally, grabe talaga Gagabi pa lang, ay terrible. Ngayon, hapon na. Yung iba, nagsisigaw pa rin. Andyan, talagang hindi na maintindihan. Sa dami na ng mga nakaupong presidente sa ating bansa, sabi na nga natin, kahit na sino na, hindi na natapos yung rally-rally na yan. Yung una, naalala ko yung sa panahon ng Marcos Sr., ang pinagsisigawan nila yung patungkol kay Aquino. Nung kay Aquino naman, ang pinagsisigawan na naman, iba na naman. Naalala ko nga dun sa panahon ng Aquino, galunggong, pagkain ng mahirap, mura. Ngayon, wala na. Terrible. Lahat na nagtaasan ng presyo. Pagkatapos kay Fidel Ramos na naman. Pagkatapos kay Erap Estrada. Pagkatapos kay Gloria Arroyo. Pagkatapos doon na naman sa isang Aquino. Pagkatapos, ano pa? Yung sumunod na presidente uli, si Duterte. Ngayon, talagang, hallelujah, talagang nagsisigawan pa rin ng mga tao na mabago ang gobyerno. Yung tao nga mismo na sumisigaw, walang pagbabago. Wala nga naging mabuti sa kanila. Talagang grabe. Sabi nga wala talagang ugat na mabuti. Lahat ay kasalanan. Kumalat ang kasalanan. Terrible talaga. Kaya bawat na aabot ng mga salita ng Diyos, kayo na mismong umunawa ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, na hanggat hindi tayo nagkaroon ng pagbabago, hindi magkakaroon talaga ng pag-asenso ang bansa. Kaya nga, blessed is the people that know the joyful sound.
Mapalad yung tao na nakakaanam ng masayang pagpupuri at paglilingkod sa Diyos. Blessed is a country or nation na merong Diyos. Kaso nga, ang Diyos na tinatawagan ay Diyos-Diyosan. Yung Diyos na totoo dapat ang tawagan, yung nasa langit, yung Diyos na makapangyarihan. Yung Diyos na naghahari sa buhay ng tao, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya wala talagang pagbabago. Pag ang mahal na Panginoon ay hindi naghari sa buhay ng mga tao na nandyan, terrible. Kaya kahit na sino na lang ang ilagay, wala talaga. Kaya sabi nga nung nagbabalita, nadinig ko, ibang baha daw yung nangyayari ngayon sa sa Luneta, dyan sa EDSA, ibang baha daw, hindi baha ng tubig, kundi bumabaha ng tao ngayon. Nagrarally kasi. Yung iba nirereklamo yung pagkain, yung pagtaas ng presyo. Hindi naman tayo lang dito sa Pilipinas ang mataas ang presyo ng bilihin, pati sa abroad. Kaso nga, yung ating pera dito sa bansang Pilipinas, mababa. Tignan nyo, magtrabaho ka sa Amerika, mataas. Dollar kasi. O, pag nagtrabaho ka ang pera ay dinar, mataas din. Magtrabaho ka sa bansa na euro ang pera, mataas din. Oh. Kaso nga sa atin sa Pilipinas, talagang mababa. Ngayon nga, sabi ko nga, pagka nakikita ko nga nung panahon na ako'y nag-aaral, napakahalaga ng 25 centimos. Meron ka na mabibiling candy. Meron ka na mabibiling tinapay. Ngayon, 25 centimos, wala na. Kinakalat na lang. Tandaan po natin, hindi mabubuo ang 1,000, 1,000,000 kung walang mga sentimos. Hindi mabubuo yan. O tingnan nyo, yung 5 centimos ngayon, wala na. Yung 10 centimos, wala na. Terrible. Ngayon, 25 centimos, halos wala na. Yung 50 centimos, wala na. Ang nakikita na lang, piso. Paliit pa ng paliit yung piso ngayon. Dati meron tayong 2 piso. Nandun si Jose Rizal, national hero. Ngayon wala na. 5 piso meron. Ayan, meron pang natira. Si Aguinaldo, 10 piso, meron din. Meron pang natira. Yung na sabi nga siya yung bayani na lumpo. No? Kaya grabe. Ang makikita mo na lang ngayon na pera, 100. Meron din 200, 500. Pagkatapos, may 1,000 na. Tandaan po natin, hindi mabubuo ang pera na 1,000, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000 kung walang mga sentimos. Kaso nga sa ating bansa, tingnan nyo, reklamo ng reklamo mga tao. Wala tayong magagawa. Ito nga lang, simpleng pagrereklamo natin Nung nasa tiyan pa tayo ng ating mama, ng nanay, nagrereklamo tayo doon sa loob ng tiyan. Gusto nating lumabas. Kahit pigilin ng nanay, pag lalabas ka na talaga. Nagreklamo, nasa loob ng tiyan. Nung ipinanganak, nagreklamo na naman.
Nung dumedede na sa mama niya, nagreklamo na naman. Lahat, puro reklamo. Wala talaga eh. Nung nag-aral, reklamo na naman. Walang baon, reklamo. Wala makain, reklamo. Terrible, puro reklamo. Nung nakapag-aral na, elementary, high school, college, nag-major pa siya ng mga pag-asikaso ng schooling, reklamo. Puro reklamo, reklamo. Nung nag-asawa, naganap na maganda, reklamo na naman. Dahil wala daw sila makain. Para nagtatrabaho. Kaya sabi nung isa, ang ganda ng mga pagtatrabaho ngayon, nakapagtapos ng pag-aaral, ang galing talaga. Ang gagaling. Matatalino. Madudunong. Nakapagtapos ng magandang pag-aaral, mga lisensyado, mga talagang nandyan yung kanilang mga natapos na kurso. Yung pala, ang kapalit ng kalang kurso, pera dito, pera doon. Marami na silang pera, nagrereklamo pa rin. Ito lang ang akin nakita eh. Kung sila ay mapatunayan na nagkamali at nagkasala, di ba gaganda ng bahay nila? Gaganda ng mga sasakyan nila. Gaganda, talagang maiinganyo ka nga naman. Sabi nga nung isang nagtanong eh, pinakamagandang ano pala ngayon, contractor. Oh, dahil milyon, bilyon, trilyon. Ang galing, ang puhunan nila yung kanilang mga pag-aaral din. Nagsipag mag-aral, naging marunong, naging matalino, kaso nga, napunta sa wala. Buti pa yung mga basurero. Buti pa yung mga basurero, nagkakalkal ng basura, kukuha ng mga plastic, kukuha ng mga maibebenta, marangal na trabaho. Yung mga nagsusurbetes, marangal na trabaho. Yung nagtataho, marangal na trabaho. Terrible. Doon ba sa mga nagtatao, may daya ba yan? Sa mga nagtitinda ng sorbetes, may daya ba yan? Wala naman. Kaya sabi ko, grabe. Pati yung mga nagbabasura. Ang ganda. Buti sila, oh. Di ba magreklamo dahil napapagod na naman sila sa kanilang pagtatrabaho. Oh. Meron pa ako nakita, oh, doon, oh, sa banda yata ng, ng San Fernando La Union, yung namamalimos. Namamalimos. Yung nakaganito yung kamay, oh. Bigyan mo ng piso. Agungot. Bigyan mo 5 piso. Agsasaog kidakos. Bigyan mo 10 piso. Agreklamo. Kaya't nagayam, Lucas 20, aramidon tayo amin, nagsya at kumahang biyag, no ada timangtad. Oh. Kaso, wala. Nagmumura. Pagkatapos may mga palimusan, nako, makikita mo, bibili lang pala ng sigarilyo. Naging partaker ka pa sa bisyo niya. Binigyan mo ng pambili ng sigarilyo. O isa pang magandang trabaho sana, yung nagtatawag ng pasahero. Yung nagtatawag ng pasahero, anong tawag yan? Oh, dito na kayo, sakay na kayo, aabante na. Anong tawag doon sa nagtatawag ng pasahero? Nakikita ko kasi. Oh, sige, siksik kayo. Yung jeep,
10 ang laman. Naku, sisiksikin niya hanggang 11. Di, okay na. O, marangal na trabaho. Pagkatapos ng tumawag na pasero, o, magbibigay na yung driver. Marangal na trabaho, maganda. Para daw sa pamilya. Ayan. Ang tao, puro reklamo, walang katapusang reklamo. Biski nga Kristiyano Dadali mo na sa langit, magrereklamo pa. Ang haba naman ng gawain natin. Ang haba naman ng pagpupuri natin. Ang haba naman ng awitin ng choir. Ang haba ng paliwanag sa pagbibigay. Ang haba ng mensahe. Puro reklamo talaga. Ba't napunta ako kay reklamo? Si Satanas nagreklamo Oh, nasa langit na siya. Gusto niyang igitan ang mahal na Panginoon. Kaya nung nagreklamo siya, ayan, sumama sa kanya yung 1/3 ng anghel. Yan. Kaya, nagkalat ang demonyo sa sanlibutan. Nagkalat ang iba't ibang klase masamang espiritu sa sanlibutan. Kaya kahit ng mga Kristiyano na dadamay, na apektuhan, kasi ang binabantayan ng demonyo, yung makukuha niya, yung madadala niya sa impyerno. Kaya tingnan nyo, alipinin ng tao ng bisyo, lahat ng klase ng bisyo, lahat ng klase ng kasalanan, lahat gagawin ni Satanas. Para wag kang pumunta sa langit, gusto ni Satanas, marami siyang kasama. Maraming maisama sa impyerno, kaya ang mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, naku, kahit walang eleksyon, siguradong panalo kayo papunta sa impyerno. Lahat. Tiyak yan. Kasi pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, aalisin mo yung pagrereklamo mo, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. John 14:15. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Galatians 6:9, huwag kang mangimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil dadating isang araw, aani ka. Amen. Ibig sabihin, tanggalin mo yung mga masamang gawa. Tanggalin mo ang pagreklamo sa paglilingkod sa Diyos. Lagi ka magpasalamat sa mahal na Panginoon. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, dapat yan ang maalis sa ating mga nagrarally. Yung reklamo kayo ng reklamo. Pamilya nyo, nirereklamo nyo rin pag wala makain. Pag ang tao naging alipin ng kasalanan, nagrereklamo. Sumusweldo, kumakain na, nagrereklamo. Pag sumakit ang tiyan, nagrereklamo. Kain ka kasi ng kain meron ka na palang karamdaman na naapektuhan na pala yung bituka mo. Yung puso, nagkaroon din. Heart enlargement. Sa bituka, ayan. Small tsaka large intestine, pag naapektuhan yan. Magrereklamo yung kidney. Magkaroon ka ng kidney failure. Hindi bale kung nagkaroon ka ng arthritis, wala na. Arthritis, puro tiis ang mangyayari sa'yo. Pag may sakit ka na, tiis sa umaga, tiis sa tanghali, tiis sa gabi. Yan. Kakain ka, yung kakainin mo pala, nadumihan na ng daga, magkaroon ka na ng leptospirosis. Grabe. Kain ka ng kain, hindi nasisiyan ng pagkain. Nabusog na, sumakit ang tiyan. Takbo ka agad sa klinik. Pagdating doon, ang nakita, nagkaroon ka na ng sakit sa kakakain. Yung iba sabi, prayer and fasting. Ba't meron bang fasting? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon Ang mahal na Panginoon Jesus nga mismo, naging alimbawa ng prayer and fasting. Amen! Nanalangin siya para ang masamang espiritu
Maalis, ang demonyo maalis. O yan, ang dapat. Prayer and fasting. Yan. Gusto kong i-advise. Lahat ng mga yumaman sa gawang hindi maganda. Alam nyo, meron kayong magagandang bahay, mga mansion, talagang ang gaganda. Talagang pati sasakyan ang gaganda. Nagbabiyahe kayo sa abroad, ang yaman talaga, ang ganda. O, tapos na. Tapusin na natin ang mga ginawa niyong mali at kasalanan. Dapat ang gawin sa inyo, ikulong kayo sa gitna ng dagat. Dapat doon, gastusan ng gobyerno. Gobyerno, gastusan ninyo. Ikulong sila sa gitna ng dagat. Yung dagat na maraming buhaya. Para sila mismo matatakot na tatakas. Ay, baka hindi sila kainin ng buhaya. Baka sabihin ng mga buhaya, oy, mga kakampi namin to. Mga kasangga namin to. O, sige. Ilagay nyo dun sa ano na mga patayuan ng bahay dun sa isda ng mga piranha. Para wala na silang ligtas. Imposible na hindi nila ibalik yung kanilang ninakaw na kayamanan. Imposible yan. Ibabalik at ibabalik nila yan. Dahil kung nandun sila sa gitna ng dagat, meron silang mga bahay, kahit na sino, walang exempted, kahit na sino opisyalis ng gobyerno. Pag napatunayan, ilagay sila doon. Parang palakasan talaga ng kapit sa Diyos. Palakasan ng paniniwala sa Diyos. Eh sabi nila, naglilingkod din sila sa Diyos. Tumatawag din sila sa Diyos. O di ipakita na ngayon, ilagay doon sila sa gitna ng dagat. Tapos ang mga nasa paligid nila, mga buhaya, o mga pating. Kung hindi, doon natin dalhin sila sa mga piranha, yung mga isda na mga piranha. O kaya ilagay na lang natin sila doon sa umunoy. Tayuan ang bahay doon sa gitna ng umunoy. Para pati yung titira doon, yung kumunoy, alam naman natin yung kumunoy, lulubog na sila doon. Hindi na sila makikita. Ngayon, pag yun na naging batas, huwag na tayong gumawa ng batas na death penalty, o na tayong gumawa ng ikukulong sila. Wala na yan. Kasi pag ikinulong mo, pag naging maganda ang record sa kulungan, mapapalaya. Paglaya, gawin na naman yung masama. O wag na. Kasi pag kinulong mo, pakakainin pa ng gobyerno. O makakapasok na naman ang mga gawaing hindi maganda. Ang hinahanap ng demonyo, yung kapwa niya demonyo. Ngayon, simple. Pag lumapit kayo sa Diyos, maglingkod kayo sa totoong Diyos ng Jesus Miracle Crusade, dito tiyak magbabago kayo. Ang kailangan ng bansa Pilipinas, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito lang magbabago ang tao. Dito kasi merong pag nagkamali ka, merong conviction eh. Merong Diyos na magpapaalala sa'yo, kukurutin ka eh. Pag gumagawa ka na ng hindi mabuti, kukurutin ka ng Diyos. Pag sobra-sobra na kasalanan mo, hahambalusin ka na ng Diyos. Papaalalahanan ka ng Diyos. Papaluin ka, papaalalahanan ka dahil anak ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pero yung mga hindi anak ng Diyos, wala. Marami silang magkakakampi. Hinahanap nila yung kakampi nila, the bird that same feather flock together. Yan ang nangyayari ngayon. Bawat naglilingkod sa Diyos, ang gagawin natin, susunod na tayo sa kalooban ng Diyos. John 14:15. If you love me,
keep my commandments. Amen. Tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9. At babasahin natin itong James chapter 2, 19 hanggang 26. Babasahin natin muna lahat yung mga binabanggit kong talata. Tapos, dito tayo sa Exodus 23, 24 up to 25. Basa. Dito po sa aklat ng unang mga tao Korinto, 6, versikulo 9. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Hallelujah! Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid ng mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ng mga ngalunya, ng mga ng bababae, ng mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Amen. O, tingnan nyo, lahat na, apektado. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ginagamit pa nila yung titulo nila na sila yung mga pastor. Sila yung naglilingkod din sa Diyos. Makikita mo nga naman. Dahil pag opening ng kanilang meeting, nagpe-pray, nagdadasal. Pagkatapos sila magdasal, mamayang konti, nagmumurahan na. Mamayang konti, nagsisigawan na. Ganon. Isinasangkalan nila yung pagiging makadiyos nila. Wala din. Kaya nga, sabi ko, walang usok pag walang apoy. Ayan na, nangyari na yan. Merong apoy eh. Kaya umuusok. O, lahat ng mga nandyan, nausukan na, nagkahawa-hawa na. Tingnan nyo, yan ang sabi ng binasa natin. Kahit na sino, apektado na. Yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yung gumagawa ng kasinungalingan, nakikiapid, ayan. Kahit na sino, apektado na talaga. Hindi nagawang biro ito. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga lunya, ni mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nauugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya kailangan talaga natin yung totoong paglilingkod sa Diyos. Yung totoong paglapit mo sa Diyos, yung totoong pag-akap mo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na nasa langit, siya ang paglingkuran mo. Dahil pagkakatiwala ng Diyos sa iyo, yung kanyang banal na Espiritu, papatnubay ka ng Espiritu ng Diyos, kaya tapos na. Lahat ng mga nandiyan sa ating gobyerno, kailangan natin si Kristo, kailangan natin ang Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Amen! Pag meron ka ng Espiritu ng Diyos, magkakasala ka pa ba? Pag meron ka ng Diyos na pinaglilingkuran, yung totoong Diyos, gagawin mo pa ba yung kasalanan? Hindi na! O kaya yung binanggit ko, sa tingin ko, ito ang kailangan. Kahit na sino nandyan sa gobyerno, patayuan nyo ng bahay sa gitna ng karagatan, ng dagat, lahat na mapapatunayang may kasalanan. Iligay natin ang bahay sa gitna ng mga buhaya at mga pating
para makita kung sino ang totoo. Kung ayaw nyo doon sa may mga pirana, yung mga isang pirana, yung kumakain ng tao. Grabe. Imposible na hindi ibabalik ang kanilang mga nakurakot. Imposible na hindi ibabalik ang kanilang mga binulsa. Dahil matatakot sila na mamatay kagad. O, idamay nyo yung mga pamilya. Idamay. Alam nyo sa Old Testament, yung nainggit kay Daniel, anong ginawa? Si Daniel, inilagay doon sa yungib ng mga leon. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel, totoo. Yung Diyos na tinatawagan ni Daniel ay totoo. Ayan, dapat mapatunayan yan. Kung talagang sila nagsasabi ng totoo, ay hindi sila maano doon sa sinasabi ko. Parang gano'n lang kay Daniel. Ang ginawa ng mga nainggit, inusig si Daniel. Kung ano nun sinalta. Kasi si Daniel nagpupuri sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Binubuksan niya yung kanyang bintana, nagpupuri siya sa Diyos 3 beses sa isang araw, 3 times a day. Eh nakita ng mga detractor sa mga taga-usig, gumawa ng batas, pinatatakan doon sa sa hari. Yung hari, nakumbinsi nila. Ang ginawa ng hari, sige. Eh yung hari, kaibigan niya si Daniel. O, nandun. Nilagay na doon sa yungib ng mga leon. O yung mga leon, hindi kinagat si Daniel, hindi sinagpang. Yung kinakanta ng mga bata, yung bibig ng mga leon, tiniko mo. Si Daniel, pagbaba doon, wala nangyari sa kanya. Tinikom ng Diyos yung mga bibig ng mga leon, yung mga mababangis na leon, hindi pa kumakain yung mga leon. Talagang dudurug-durugin na si Daniel. Pero hindi nangyari, iningatan ng malapayin si Daniel. Amen! Eh kasi yung Diyos si Daniel, totoo. O, di sa madaling salita, di yung hari, nag-ayuno pa. Hindi kumain yung hari, grabe, para kay Daniel. O, di sana ganun din ngayon. Ang gawin, ito may mga problema. Mag-ayuno na kayo kung kayo naniniwala sa Diyos para gagabayan kayo ng Diyos sa inyong mga sasabihin. Ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Kaya kung kasinungalingan ang inyong sinasabi, kulong kayo. Kaya kung kasinungalingan ang sinasabi ninyo, ayan, dapat gawa na kayo ng bahay dyan sa gitna ng dagat para malaman nyo kung totoo nga ang paglilingkod nyo sa Diyos ngayon. Siyempre sinasabi nila naglilingkod kami sa Diyos. Ay, damay-damay na. Mga pastor, mga ministro, mga ebanghelista, mga lingkod daw ng Diyos. Kami hindi kami lingkod ng Diyos. Mga manggagawa lang kami ng Diyos. Pero yung iba, tinatawag kami na mga, ordained preacher, mga pastor. Grabing paggalang, grabing pagrespeto. Bakit? Dito sa ating gawain, lahat na may karamdaman, pinagaling ng Diyos sa panalangin natin, parents in the Lord. May mga kinasangkapan ng mahal na Panginoon ng mga manggagawa, naglelehans. Amen! Imagine, grabe na nga ang ating komunikasyon ngayon, pati cellphone. Yung nagkakaroon tayo ng usapan lang sa cellphone, ang tawag yan, video call. Imagine, nasa abroad yung tumatawag. Tapos nandito tayo sa Pilipinas, komunikasyon lang, video call lang, maniwala kayo. Ilansyo yung mga sarili nyo dyan. Sa first prayer ng ating parents in the Lord, lahat ng mga karamdaman nyo, i-rebuke ninyo. Marami nagpapatotoo na sila'y pinagaling ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sa ating TV program, sabi ng ating mga pastor, ilansyo yung isang kamay dyan sa
sa screen ng TV, yung isa sa inyong ulo, sa inyong katawan na may sakit, i-rebuke nyo yung mga sakit ninyo. Ang mga karamdaman ay pinapagalingin ng Diyos. Amen! Kaya dito sa ating gawain, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Walang bisyo na hindi kayang alisin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Hallelujah! Kaya aapaw talaga ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Basa! Susunod na talata na binanggit ko. Yung sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 26. Ikaw ay 19 hanggang 26. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Amen! Mabuti ang iyong ginagawa. Tignan nyo. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Hallelujah! Kadakpat ibig mo bang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang nakatwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Hallelujah! Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi yung pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman hindi rin baga si Rahab na patutot sa kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinagdaan sila sa ibang daan. 26, sapagkat kung paanong ang katawan ng walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Hallelujah! Ayan na, napakaliwanag talaga niyan. Yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya ang Kristiyano walang espiritu ng Diyos ay patay. Bagamat ikaw ay buhay, kumikilos, nagpapayaman, marami ka ng ari-arian, pag wala kang Kristo sa puso, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya ang Kristiyanong totoo, merong Espiritu ni Kristo, sumusunod sa utos ng Diyos. Amen! Dahil ang liwanag dyan, pati ang demonyo nga, nanginginig pa eh. Ang demonyo nanginginig, sumasampalataya na merong iisang Diyos. Grabe nanginginig ang demonyo, naniniwala siya. Pakiulit ngayon, James sa 19, yung umpisa na binasa. At tapos Galatia 5, 19 hanggang 21. Basa. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Amen! Mabuti ang iyong ginagawa. Hallelujah! Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Amen. Tingnan nyo. Ang demonyo naniniwala na meron Diyos, nanginginig pa. Tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, naniniwala tayo na meron lamang isang Diyos, ang ating tagapagligtas, mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Grabe, 3 manifestation. Father, Son, Holy Spirit. Yan ay mga titulo ng Diyos. Title, Father, the Creator of this universe, ang mundo, ang daigdig. Father, Son, yung nagkatawang tao, yung nagpakita ng kanyang pag-ibig, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako, tayong lahat na maglingkod sa Diyos ay matubos sa ating makasalanan. Amen! Holy Spirit, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo. Tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya sa Romans 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! 3 manifestation, Father, Son, Holy Spirit. These 3 are one.
yun ay katulad sa atin. Oh, meron kang dugo, meron kang laman, meron kang espiritu. Oh. Iisa ka lang naman. Oh, hindi naman marami. Meron akong dugo. O, iba-ibang klaseng dugo. Meron type A, type B, type C. O, ano pa? Type O. O, dugo. Meron kang espiritu, yung sinasabi natin. O, lahat ng pinapatubay ng espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. O, meron ka. Nandyan ka, laman. O, yung laman nasasaktan. O, kaya yung ikaw na naglilingkod sa malabayan, sabi nga, the flesh is weak, but the spirit is strong. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang katawan natin, nangihina. Pag natatrabaho ka, nangihina ka. Paano ang trabaho mo? Sobrang sipag mo. Ayan, pag naulanan ka, hindi ka nag-ingat, ubo, sipon, lagnat. O, yan yung katawan. Nagugutom. Kailangan kumain. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kakain. Kailangan mabusog ka. O, kumakain yung ating spirito. Salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, yung ating napapakinggan ng salita ng Diyos, food of our soul. Amen! Gospel is the food of our soul. Water of life. There is Jesus is water of life. Amen! Kaya ang mahal na Panginoon, nakita nga natin ang kanyang pag-ibig. Tinawag niya mga may sakit, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Bawat lumalapit sa Diyos, hindi kapahingahan na kamatayan ang ibibigay ng Diyos. Kapahingahan na matatapos ng problema mo. Kapahingahan na lulutasin ang mga problema mo. Kapahingahan ang karamdaman mo'y kagaling. Kapangyarihan na ibibigay ng Diyos na tawagin kang anak ng Diyos. Nagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Pag-ibig ng Diyos. Yan ang nagpupumilit sa atin na tayo po'y maglingkod sa mahal na Panginoon. Kasi meron ka ng Kristo sa puso. Amen! Hindi Kristo sa nguso. Hindi Diyos-Diyosan sa altar, sa bahay. Merong groto sa kalsada, merong groto sa bahay, merong groto saan. Sa dami ng reliyon. Ayan, nag-uuntog-untugan na. Oh. Sa dami ng mga naglilingkod sa Diyos, hindi malaman kung sino yung nasa katotohanan. Kasi nga, naghawa-hawa na eh. Sinasangkalan nila ang kalang paglilingkod sa Diyos. Pero iba ang Jesus Miracle Crusade. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos dito. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa amin dito. Ang pagmamahal ng bawat kapatiran sumusunod sa utos sa Diyos. Yan ang nagpapatibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tingnan yung Galatia 5:19-21. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: Hallelujah! pakikiapid, Amen! karumihan, Hallelujah! kalibugan, Hallelujah! pagsamba sa Diyos-Diyosan, Yan! pangkukulam, mga Hallelujah. pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, Hallelujah! mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, Hallelujah! mga hidwang pananampalataya. Hallelujah! Sa 21, mga kapanaghilihan, mga paglalasing, mga Hallelujah! kalayawan, at ang mga katulad nito'y tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi
magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Praise God. Amen! Tignan nyo. Lahat ng gumagawa ng kasalanan, lahat ng gumagawa ng kalikuan, ayan, nandyan na, nabasa natin. Sa Galatians 5:19 hanggang 21, lahat talaga ng tao, nandyan na, nagkababagi na, nagkakampi-kampi na, nagkanya-kanya na ng direksyon ng kanilang paglalakad. Nandyan na sila sa kapamakan, naghahatak pa ng iba. Papunta na sa kapamakan, hinahatak pa yung iba. Papunta na sa mga walang kwentang usapan, ayan, hinahatak pa nila. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang mga tao gumagawa ng masama, marami nagiging kakampi. Pero yung gumagawa ng mabuti, iilan lang. Bakit sabi ng Biblia? Many are called, but few are chosen. Ang bawat tinatawag ng Diyos, yung mga talagang hinirang ng Diyos sa sanlibutan ito, pinili. Talagang nandyan, iniwalay ng Diyos sa buhay makasalanan sa sanlibutan. Tinatag ng Diyos ang ating pananampalataya. Tinatag ng Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nandito tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Iniwalay kasi tayo ng Diyos yun. O hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na tayo sumasamba sa ribulto. Hindi na tayo naglalasing. Amen! Hindi na tayo nagsusugal. Amen! Hindi na tayo nagmumura. Amen! Nagagalit minsan. Minsan-minsan lang naman. Oh. Hindi katulad dati, araw-araw nagagalit. Pag walang makain, pupunta sa kusina, ibabalibag yung kaldero. Ibabalibag yung mga pinggan. Basag-basag na, pati mga baso. Nung nakita na nadurog na ang baso, pinggan, ng mga babasagin, doon lang nagsisi. Hindi na ako magagalit. Kasi wala na yung pinggan. O pinalitan ng ng plastic. Nako. Yung plastic na pinggan, parang parang flying saucer. No? Everybody say, praise the Lord! Kaya ang paglilingkod sa Diyos, talagang nasa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen! If you love me, keep my commandments. Everybody say, praise the Lord! Balikan natin si Daniel. Yung mga naging taga-usig ni Daniel, yung mga kumalaban kay Daniel. Ayan, buong pamilya nila. Sila yung itinapon sa yungib ng mga leon. Ganon ang nangyari. Kaya yung mga umuusig sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, yung mga umuusig sa ating gawain, ang Diyos ang kalaban ninyo. Everybody say, praise the Lord. Dating sa inyo yung salita ng Diyos na sinasabi, vengeance is mine. Diyos ang magiganti. Amen! Kaya nga dito sa ating gawain, sabi nila, yung mga umuusig dito, wala na. Yung ibang mga nambabato, wala na. Yung ibang mga nagmumura sa amin, wala na. Ayan, nangabaliw na. Kasi yung masamang espiritu, hindi pwedeng umubra sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos dito ay totoo. Pinapalayas nga namin yung masamang espiritu ng karamdaman sa mga kapatiran, masamang espiritu ng bisyo, masamang espiritu ng problema, pinapalayas namin. Kaya dito lahat kami nagbago. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Everybody say, praise the Lord. Yung susunod pa na talata. Yung Daniel chapter 5, mabasahin natin yon. Last verse natin yon. Para yung mga masamang espiritu na nandyan, yung mga mahilig magreklamo, mababasa natin sa Daniel chapter 6, 16 to 20. Ayan. Para yung mga gumagawa ng hindi mabuti, isang araw kayo, ayan, madadamay kayo sa gupit ng Diyos. Vengeance is mine. Basa.
Dito po sa aklat ng Daniel, sa 6, po 16, patuloy ang basa. Nang magkagayoy, nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leon. At ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ang dinala at inilagay sa bunganga ng yungib at tinakpan ng hari ng kanyang singsing na panatak at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao, upang walang anumang bagay ay magbabago tungkol kay Daniel. Nang magkagayoy, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-ayuno. Hallelujah. At walang kahit panugtog na tugtugin na dinala sa harap niya, at ang kanyang pagkaantok ay nawala. Nang magkagayoy, bumangon ng maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos ay iyong pinaglilingkuran palagi, ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon. Hallelujah. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang mga anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. At hindi nila ako sinaktan, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. Amen. At gayon din naman sa harap mo, O hari, na wala akong ginawang kasamaan. Nang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at pinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, isinampa si Daniel mula sa yungib na walang anumang sugat na susumpungan sa kanya, sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. At ang hari ay nag-utos at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nga nagsumbong laban kay Daniel, at sila inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. Hallelujah. At ang mga leon ay nanaig sa kanila at pinagwawaray-waray ang kanilang buto hanggang sila'y dumating sa kaloob-looban ng yungib. Nang magkagayoy, sumagot ang hari. Nang magkagayoy, sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Kapayapa ay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat siya ang buhay na Diyos Hallelujah. at namamalagi magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya. Amen. Thank you, Siya'y Jesus. gumagawa ng mga Hallelujah. tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Cero na taga-Persya. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Yan, tatandaan po natin yung istorya ni Daniel. O, yung mga umuusik. O, sila yung mga napahamak. Hindi lang yung umusik, nadamay pati pamilya, asawa, mga anak. O, hindi pa sila bumabagsak doon sa yungib ng mga leon. Wala na, pinagdurug-durug na sila. Pinagkakainan sila. Tapos yung kanilang mga bahay, yung mga magagandang bahay nila, anong ginawa? Ginawang kasilyas, ginawang CR. Grabe. O yan ang dapat mangyari sa ating mga minamahal na mga kababayan. Yan ay isang halimbawa ko sa inyo na kayo na gumagawa ng masama, ang inyong kakampi, mga masama din. Kung ang demonyo nanginginig, naniniwala na mayroong Diyos, ayan, kayo mismo, nagkakampi-kampi na kayo, ayan, damay-damay na kayo. O, ilan lang? Marami. Ay, sabi nga nila talagang hanggat wala daw
magsasabi ng totoo, lahat na sinungaling na. Paano ngayon yan? Hindi pwedeng kampiyan yung sinungaling. Ang sinungaling, walang parte sa langit. Dito ka sa impyerno. Kaya mayaman ka, taga-impyerno ka, asensado ang buhay mo, taga-impyerno ka naman. Lahat ng karangyaan nasa iyo, nandyan na, wala na ang impyerno naghihintay sa iyo. Anong nandun? Uod, apoy, si Satanas ang nandun. Pero kapag maglingkod kayo sa Diyos, nandito ang Jesus Miracle Crusade, sigurado magbabago kayo. Ang Diyos namin dito ay totoo. Ang kailangan nating bansa ay ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say praise the Lord! Dahil ang panalangin ng mga taong matuwid dito ay pinakikinggan ng Diyos. Kakampi namin ng Diyos. Everybody say praise the Lord. O yan, matatapos ang inyong mga pagreklamo. Tapos na. Kaya kung ang Kristiyano nagrereklamo din, ang kailangan natin, prayer and fasting. Amen! Dahil pag meron kang prayer and fasting, malapit ka sa Diyos. May pera, walang pera, meron kang Diyos sa puso mo, sigurado merong langit na naghihintay sa iyo. Amen! Ikaw ay masipag dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, merong langit na naghihintay sa iyo. May pagpapala pa, may kaligtasan ka na, may buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo'y nakasulat sa kalatang buhay sa langit. Everybody say praise the Lord! Na bawat Kristiyano na umiibig sa Diyos, pahalagaan natin ang ating natagpuan na kaligtasan. Everybody say praise the Lord! Bawat member ng Jesus Miracle Crusade, pahalagaan natin ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Meron lang tayong isang pastor, ating mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, pastor ng ating banal na gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron lang tayong assistant pastor, isa lang, ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Everybody say praise the Lord! Nandiyan ang kanilang mga anak mula sa panganay hanggang sa bunso. At nandiyan ang mga beloved ministers, nandiyan yung mga apo, mga great-grandchildren, at mga manggagawa na nagsisikap na magamit ng mahal na Panginoon, nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord! Kaya nga sa susunod na mga talata na ating mga pag-aaralan, maaaring idudugtong na lang natin sa susunod na gawain natin. Pagpalain din ating mahal na Panginoon, meron Diyos na nagmamahal sa atin. Meron Diyos na kumakalinga sa bawat sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Habang tayo maawit, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti dahil ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mabait na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon, ating mga children's choir, lahat tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. God bless you sa ating mga beloved Bible readers, sa lahat ng ating mga kapatiran, nandyan sa inyong mga tahanan. Suko na natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga baguhan, mga viewers natin. Surrender now our life to dearest Jesus. Hallelujah. There's only one thing na magagawa natin to follow dearest Jesus, to serve dearest Jesus. Now is the day of our salvation. Tomorrow is not a promise of God. Only now, ngayon lang, nandyan, huminga ka, buhay ka, malakas, taglay mo ang maayos na buhay. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan ay blessing na sa atin. Kapag ikaw ay malakas, walang karamdaman, blessing sa iyo ng mahal na Panginoon yan. Ikaw ay nagising ng maaga, blessing sa iyo ng mahal na Panginoon yan. Ikaw ay nakadalo sa ating gawain ngayon, blessing sa mahal na Panginoon yan. Lalo na kapag ikaw ay nagsisikap na makadalo ng Miyerkules, blessing na mahal na Panginoon yan. Kapag ikaw ay nag-overnight, sinisikap mo magpuyat para sa gawain ng Diyos, blessing sa iyo yan. Dahil hindi lahat ng anak ng Diyos nakukompleto nila ang kanilang attendance sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung iba,
absent ng Wednesday, absent ng Friday, ang nangyayari na, Sunday Christian na lang. Hallelujah! Huwag po sana tayong ganyan. Dahil yung mga nagdaang araw, nayayanig na tayo ng lindol. Nararamdaman natin, bigla na lang tayong nahihilo. Yung pala naglilindol na sa ating kapaligiran. Minsan nararamdaman natin ang sakit ng problema, ang sakit ng karamdaman. Pero yung pag-ibig ng Diyos, balikan mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Nasan ka nung ikaw ay wala pa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Ikaw ay may karamdaman, marami kang problema, alipin ka ng bisyo, yung wala ka pa sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, pinagpala ka na ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Abang tayo maawit para sa ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nung una, di kita sinasamba, malayo ang tingin, di pinapansin, pangalan mo man lang, kahirap sambitin, na makilala ka, ikaw ang Ama. Amen, praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus, glory to God. Isa na lang inihiling. Hallelujah, I love you, Jesus. Thank you, Lord, for your sweet spirit, Lord God. Thank you so much, dear Jesus, for your love. Thank you, Lord, hallelujah, that you born and died on the cross of Calvary to save us, Lord God, from eternal damnation. Love you, Jesus, love you, Jesus, love you, Jesus. Blessing sa amin, mga Panginoon, na kami nakapaglilingkod sa iyo. Blessing sa amin, mga Panginoon, na kami nakapagpupuri sa iyo. Blessing sa amin, mga Panginoon, hallelujah, na ikaw ay malapit sa amin, hallelujah. Blessing, mga Panginoon, hallelujah, na kami mahal na mahal mo, Diyos, hallelujah. Hallelujah. Pagkakataon na iyong pinakatiwala, isa na lang hinihiling, diwa ko'y palakasin. Hallelujah. Nawang pag-ibig mo'y Blessing sa amin, mga Panginoon, na kami bibig na nagpupuli sa iyo. Pero kami kamay na naitataas namin na iwawagaway, mga Panginoon. Hallelujah, meron kami mga mata na magbabasa ng Biblia. Meron kayong mga tainga, narinig namin mga salita mo, mga Panginoon. Salamat sa mga manggagawa, salamat sa mga paral. Uli ikaw, Diyos. Hallelujah. Ganda ng aking pagpapakumbaba. Thank you so much, dear Jesus. Siyanin ka ang pagkakataon na iyong pinagkatiwala. Isa na lang ang hinihiling. Thank you, Lord, for your sweet spirit, O Lord God. Love you, Jesus. Ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Hallelujah. Sinasamba kita, Jesus, sa puso ko't Salamat po, mga Panginoon, meron mga children's choir na umawit sa iyo. Blessing sa amin yan, mga Panginoon, na mga bata marunong magpuli sa iyo. Blessing sa mga magulang nila, mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sana ang paglaki, mga Panginoon, sila malapit sa iyo. Hallelujah!
Sinasamba kita, Jesus, sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Sabayan natin ang ating paboring awitin, hallelujah. Lahat ng mga kapatiran, hallelujah. Imposible na hindi iyak ang mga Kristyano sa pag-ibig ng Diyos, hallelujah. Imposible na hindi ka iyak, hallelujah, sa pagmahal siya ng Diyos, hallelujah. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba, sinasamba Amen! Hallelujah! sa puso ko't kaluluwa. Oh, thank you, Jesus. I love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Mga mata ko'y lumuluha, Amen. Thank you, tiklop ang Jesus. tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba, Hallelujah. sinasamba kita, Jesus, sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kumbaba, Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Hallelujah. mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking Pagpapakumbaba. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Habang nandito sa aking harapan ang mga children's choir natin, hallelujah. Mukhang nabawasan pa. Mga children's choir. Hallelujah. Sa lahat ng mga narito na mga magulang, mga lolo at lola, ang inyong mga apo, yung mga anak, ipagamit nyo na sa mahal na Panginoon. Dahil yan ay kayamanan natin, blessing sa atin yan. Na meron tayong mga anak na nagpupuri sa Diyos, meron tayong mga apo. Amen! Yan ay blessing sa atin yan. Ngayon, mga bata ngayon, hallelujah. Kung mga nandiyan na sa kanila ang kahirapan. Hallelujah. Buti tayo ng mga may edad na. Kung ano, nakalampas na tayo. Hallelujah. Sana madatnan tayo lahat na malapay na mainit na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga viewers natin, umpisa natin magpakainit, maglingkod sa ating malapay na for requirements of the gospel. Kailangan natin ito para sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers. Salvation ay mahalaga. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaligtasan dito sa lupa. Kaligtasan, disgrasya sa mga karamdaman. Kaligtasan, hallelujah, ibibigay ng Diyos. Ang kailangan natin, pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that is a rewarder of them that diligently seek Him. Mahalaga. Dahil pag hinanap mo ang Diyos, matatagpuan mo ang pagpapala. Gagali ang karamdaman mo, marulas ang problema mo, magbabago ka. Pag hinahanap mo ang Diyos, meron ka ng kaligtasan, meron ka pang buhay na wala hanggan.
Pananampalataya, number 1. Pangalawa, pagsisisi, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod totally sa kasalanan. Dahil yung mga napag-aralan natin salita ng Diyos, yung ating mga ginagawang kasalanan, lahat ng mga nasa sanlibutan ng mga mali, lahat ng ating mga pagkakasala, hallelujah, ang kabayaran ay kasalanan, karamdaman, problema, kamatayan. Yan na. Sabi nga ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God through dearest Jesus Christ our Lord is eternal life. Kaya ang pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi, pagbabalik loob mo na sa Diyos. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya yung ating mga viewers, pumunta kayo sa ating mga gawain. Merong gawain natin na meron tayong mga baptismal tub. Meron tayo dyan. Pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, walang bayad. Sa ating mga crusade, sa ating mga church anniversary crusade, dumalo kayo. At sa ating Wednesday, Friday, Sunday service, dumalo kayo. Kung kayo baguhan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Acts chapter 3 verse 19, kapag ikaw ay nabautismo, nagsisi sa kasalanan, naniwala na ng palataya, na maglingkod sa ating malabayan, darating sa iyo ang panahon ng kaginawahan. Giginhawa pala ang maglilingkod sa Diyos. Amen! Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan natin yan, Espiritu ng Diyos. Kaya sabi nga, ang Espiritu ng Diyos ang gagabay at papatnubay sa atin. Romans 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga viewers, surrender now your life to dearest Jesus. Hallelujah. Tayo lahat ay magkaisang manalangin. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Let us pray, beloved viewers. Manalangin tayo lahat sa mga nandyan sa inyong mga tahanan, sa mga nagte-text at tumatawag sa inyong abang lingkod, sa mga malalayong lugar. Alam ko na nanonood kayo ngayon, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay magkaisang manalangin. Sabihin nyo, mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po, nagpapasalamat na ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan at naabot ako ng panalangin na yung propeta, evangelista, Wildy Estrada Almeda, and Assistant Pastor Dina Comun Almeda, at sa mga beloved Almeda family, sa mga manggagawa, mahal na Panginoon, salamat po na ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin sa aking makasalanan. Mahal na Jesus, niibig kita, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampo na aking mamahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus. Malabayin salamat po sa mga baguhan na lumapit sa iyo, tumanggap sa iyo. Hinawakan Panginoon Diyos at hari ng mga buhay. At sa mga children's choir, malabayin noon, na sila po'y kasama na dumadalangin sa mga baguhan, malabayin noon. Pagpalay mo lahat ang aming mga viewers, lahat ng mga kapatiran. Sulat mo ka ng mga pangalan, saklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Receive our Savior, dearest Jesus. Dearest Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lamang ang ating kailangan. Dearest Jesus is our Savior. We need dearest Jesus now, beloved brethren. Let us pray. Follow this prayer. Praise Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, Lord, for beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Dina Comun Almeda. Thank you for their prayers, O Lord God. Thank you, Father, dearest Jesus. I need you right now, O Lord God. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me
and all my loved ones. Hold me tightly, O Lord God. Give me a holy life. Bless me physically, materially, financially, and spiritually, Father. Dear is Jesus. I accept you now, Lord God, in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, dear is Jesus. Bless the beloved viewers, O Lord God, from different countries, from different nations, the loved ones of beloved brethren, our beloved worldly foreigner brethren, Lord God. Bless them and write their name in the book of life in heaven, Lord. Bless them physically, materially, financially, spiritually. Give them a holy life, O Lord God. Bless them, Father, in Jesus' name, to the first of our beloved pastor, your end-time prophet, a man of God, your humble servant. Bless our beloved viewers, O Lord God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil natin magkaisa ng manalangin sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga hallelujah, kahilingan, sama-sama natin ipag-pray. Magsisi muna tayo para walang hadlang. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng Jesus, malapain lahat ng mga kapatiran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Malapain mo, gasa mo kami na yung kabanal-banal ang dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Malapain mga may sakit na mga kapatiran mula ulong kantalampakan, ikaw ang nakakaalam. Ang mga sakit, mahal na Panginoon. Ang mga problema, lutasin mo. Ang mga kahilingan nila, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, narito, abutin mong bawat sa mahal na Panginoon. Kabagan mo kami at pagpalain, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, bless our beloved viewers, Lord God. Touch them, Lord God. Touch them, Lord God, Father, in Jesus' name. Lihan sa atin, ating mga isang kamay sa ating ulo, they shall lands on the sick, and the sick shall recover. The prayer of a righteous man availeth much. Lahat tayo mag-pray. Cast out natin ang mga sakit. Alam niyo mga sakit ninyo, alam niyo mga problema niyo, lahat ng ating mga pangailangan, tanggapin natin ang himala. Yes, Lord, there is Jesus. Bless the beloved viewers, Lord God. Bless the beloved brethren, Lord God. Hallelujah. Remove sicknesses in our bodies, Lord God. Bless us, change our life completely, O Lord God. Bless us physically, materially, financially, and spiritually, Lord God. Hold us tightly, O Lord God. The mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus. Hallelujah. I rebuke demons of infirmities, sicknesses. Command you, cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu, cast out. Pagkabakla, pagkatumboy, cast out in Jesus' name. UTI, blindness, cast out in the name of Jesus. Spirit of paralysis, cast out. Be healed in Jesus' name. Lahat ng sakit, matunaw sa pangalan ni Jesus. Mula ulo at talampakan ng mga sakit, matunaw. Maalis sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Problems, resolve, poverty, and vices began in Jesus' name. Change our life completely, Lord God. Baguhin mo kaming tuluyan. Madatan mo kami na mainit na naglilingkod sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Clap our hands to dear Jesus. Pag marami kayong palakpak sa Diyos, maraming pagpapala yan. Lahat ng mga anak ng Diyos sa mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpak, 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 palakpak sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, ang pagpapala, iaabot ng mahal na Panginoon sa ating mga kamay. Amen? O, kung hindi ka marunong pumalakpak, wala. Pag isang palakpak lang, 5 piso lang yan. Pag dalawa, 10 piso lang yan. Pag tatlo, 20 pesos lang yan. Pag 4 na palakpak, 50 pesos lang yan. Pag maraming palakpak, 500, 1,000, maraming palakpak, 1,000 palakpak, maraming pagpapala yan. Amen! Hallelujah. Palakpakan natin minsan mamala Panginoon. Bago tayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, tatalon tayo ng 3 beses. Taas muna ang ating mga kamay, lahat ng anak ng Diyos. Mga children's choir, lahat tayo,
Sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Samang ating pagtalon. Amen. Mga viewers, lahat ng ating mga nandito sa gawain. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sabi natin, I love you, Jesus. Amen. God bless you, Children's Choir. God bless you sa ating mga kapatiran. Maiwan muna si Estra at saka si Avery. Maiwan muna itong dalawang bata ko na to.